Dahil ito ang oras ng ating pagkain ng ating espiritu. Ang ating kaluluwa. Kung ano man ang pagkain natin sa physical na pagkain, ito ay ating katawang lupa. Pero ngayon, ito ang espesyal para sa atin. Bigay ng Diyos. Yung makinig ka ng kanyang mga salita. Kaya po rin ng Diyos, tawagin po natin ang ating tagapagsalita. Walang ibang ating pastor. Amen. Puri ng Diyos. Atin lang sa hero, wala na. Sumuko. So, puri ng Diyos, no? At tunay nga na linggo na naman, araw naman na kung saan ay tayo po ay nagpupuri sa Diyos. Yan, at welcome po natin lahat. Lahat po narito naging sa YouTube channel, Luzon, Visayas at Mindanao, na sila po ay nanonood po sa ating mga YouTube channel. Maging sa ibang bansa ay napapanood din po tayo tuwing araw po ng linggo. So, kaya puri ng Panginoon. At bago tayo makarinig ng salita ng Diyos, tayo po muna ay tumayo. Ihanda po natin ang ating puso at isipan sa pakikinig po ng ating sa salita ng ating Diyos. Tayo muna yung mawid sa Panginoon. Purihin po natin siya, dakilain, walatin po natin ang Diyos bago po tayo nakarinig na kanya po mga salita. Awitin po natin ang tawag na litas sa Doro. At purihin po natin ang ating Panginoon, walatin natin siya, litas natin siya sa buhay ng bawat isa po sa atin.
living. I will live in sanctuary, sanctuary for you, for you. Salamat Panginoon sa oras po ito, Diyos. Tinataas ka namin, dinadakila ka namin, O Lord God, sa lugar po ito, God. Ang maging yung mga salita na aming mapapakinggan, pagpalain niyo po, God, ang basa sa amin na narito at makakarinig nito, Diyos. Naway ito'y aming maintindihan at manawaan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng pinagsabi ng Amen. Palapakan po natin ang Panginoon dahil may makapagupo na. Yan, so, sa oras po nito, ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa ano nga ba ang Biblia. No? So, sabagat marami po mga tao na hindi po naniniwala totally sa Biblia, pero ginagamit po nila ang Biblia. Pero ayaw nilang paniwalaan ang Biblia. Kasi, ang Biblia po, ito po yung kumbaga source para magkaroon ng ganitong gawain. Ang Biblia, ito yung pinaka-guide para ang isang reliyon ay magkaroon ng tinatawag na fellowship. Fellowship tulad po nito. No? So, kailangan ang Biblia. Pero maraming mga tao gumagamit ng Biblia, pero hindi lahat na nakasulat sa Biblia ay pinaniniwalaan. No? So, akal lang pinaniniwalaan lamang ayon lamang sa kanilang paniniwala. No? Ayon lamang sa kanilang paniniwala. Kung ano yung nabasa nila sa Biblia at ayon sa kanilang paniniwala, so yun ang kanilang kukunin. Pero kapag hindi nito ayon sa kanilang paniniwala, so hindi nito kasama doon sa kanilang binabasa. So, ano nga po ba ang Biblia? So, ang Biblia ay nanggaling sa salitang Latin at Grego. So, ang Biblia ay nanggaling sa salitang Latin at Grego. So, nangahulugan na libro. No, libro. Ibig sabihin, buo siyang box o libro na nangahulugan ng libro. Isang angkop na pangalan dahil ang Biblia ay aklat para sa lahat ng tao. Lahat ng panahon at ito ay aklat na walang katulad at walang natatangi sa lahat ng aklat. Ang Biblia ay binubuo ng 66 na aklat. 66 na aklat na kasama sa mga ito ay ang mga aklat ng kautusan gaya ng Levitico at Deuteronomy. Aklat ng kasaysayan gaya ng Isra at mga gawa. Mga aklat talaan gaya ng mga awit at mga ngaral. Mga aklat ng mga hula gaya ng Isayas at Pahayag. Ang mga talambuhay gaya ng Matthew at Juan at ang mga personal na sulat gaya ng Tito at Hebreo, ang mga may akda ng Biblia may higit kumulang 40 taong manunulat na nagkontribusyon sa Biblia na isinulat ng mga higit na 1,500 years. So, naisulat ang Biblia na sa loob ng 1,500 years at ang manunulat nito ay 40 katao.
40 katao ang manunulat. Kabilang sa mga sumulat ng mga aklat nito ay mga hari, mangingisda, pastor, saserdote, opisyal ng gobyerno, abogado at manggagamot. Mula sa mga pagkakaibang ito na nabuo sa hindi kapanipaniwalang pagkakaisa na may isang tema na bumubuo sa mga aklat mula sa umpisa hanggang sa wakas. Ang pagkakaisa ng mga aklat ng Biblia ay sa kadahilanan, ang talagang may akda nito ay ang Diyos mismo. Ang kadahilanan, bagamat iba't iba ang sumulat, pero ang pinaka-author o may akda nito ay ang Diyos mismo. No? Ang Diyos mismo ay may akda. Ang Biblia ay hininga ng Diyos. Ayon sa Timoteo chapter 3, verse 16 hanggang 18, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya makikita natin ang Biblia. So ang mga tao na ginamit upang sumulat ng mga aklat ay pinangasiwaan ng Diyos at ipinasulat kung ano lamang ang gusto niyang maisulat at ang resulta ay ang perpekto, banal at walang kamalian salita ng Diyos. Ayon sa 2 Peter chapter 1 verse 20 hanggang 21, ganito ang sinasabi ng Biblia, higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagpapaliwanag ng alimang propesiya sa kasulatan sa sariling kakayahan. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito ay galing sa Diyos at pinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So doon ay sinasabi na ang Biblia ay wala itong pagkakamali. Ito ay perfecto. At ito, ang mga sumulat, sila ay ginay ng Diyos, kinasihan ng Diyos, upang, ang sabi doon, hindi ito nagmula sa tao. Kundi lahat ng kalang sinulat ay nanggaling saan? Sa Diyos, sapagkat sila ay nililiman ng Espiritu Santo. Kaya lahat ng isinulat nila ay hindi nanggaling sa tao. Kaya tinawag siyang Biblia. No? Kaya ang pagkahati, ang Biblia ay nahati sa dalawang pangunahing bahagi. Ang Biblia ay nahati sa pangalawang bahagi, ang Lumang Tipan at ang Bagong Tipan. Sa maiksing salita, ang Lumang Tipan ang salaysay tungkol sa isang bansa at ang Bagong Tipan naman ay salaysay tungkol sa isang tao. Ang bansa ang paraan ng Diyos upang ipadala ang taong iyon sa mundo. Ang Panginoong Jesucristo. Inilarawan ng Lumang Tipan ang pagkatatag at pag-iingat ng Diyos sa bansang Israel. Ipinangako ng Diyos na gagamitin niya ang bansang Israel upang pagpalain ang buong mundo. Mula na maging isang bansa ang Israel, nagtatag ang Diyos ng isang pamilya mula sa bansang ito upang siya ipanggalingan ng pagpapala ang pamilya ni David. Mula sa pamilya ni David, ipinangako ang pagdating ng isang tao na magdadala ng pagpapala sa buong mundo. Ang Bagong Tipan ay nagdidetalye ng pagdating ng pinangakong tao. Ang kanyang pangalan ay Jesus. At kanyang tinupad ang mga hula sa Lumang Tipan. Nabuhay na banal, namatay bilang tagapagligtas at bumangon mula sa mga patay.
At si Jesus ang pangunahing karakter sa Biblia. Sino daw ang pangunahing karakter sa Biblia? Si Jesus Christ. Siya ang pangunahin na karakter. Ang buong aklat ay talagang patungkol sa Kanya. Hinulaan sa lumang tipan ang Kanyang pagdating at siya'y nag-uudyat ng Kanyang pagpasok sa mundo. Inilarawan sa bagong tipan ang Kanyang pagdating at ang Kanyang gawain ng pagliligtas sa makasalanang mundo. Si Jesus ay higit pa sa isang tao lamang sa kasaysayan. Sa katotohanan, siya ay hindi lamang tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. At ang Kanyang pagdating ang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng mundo. So, ang pagdating ng ating Panginoon Jesus ang siyang makasaysayan ng pagdating ng ating Panginoon. Na upang, sabi niya, kasaysayan ng mundo, ang Diyos mismo ay naging tao upang bigyan tayo ng malinaw na larawan kung sino at ano ang Diyos. Kanino mailalarawan ang Diyos? Siya ay gaya ni Jesus. Si Jesus ay Diyos sa anyong tao. Ayon sa John chapter 1 verse 1 hanggang 3, ganito sinasabi ng Biblia, nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama na ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama siya ng Diyos, at ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian tunay sa Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandang loob at ng katotohanan. Kaya sa maikling kabuuan, pagbubuod, nilikha ng Diyos ang tao at inilagay sa isang perpektong tirahan. Gayunman, ang tao ay nagrebelde sa Diyos at bumagsak mula sa estado na nais ng Diyos para sa Kanya. Inilagay ng Diyos ang mundo sa ilalim ng Kanyang sumpa dahil sa kasalanan. Ngunit agad na nagbigay ng pangako para sa Kanyang plano na ibabalik ang sangkatauhan at ang sangnilikha sa kanilang dating maluwalhating kalagayan. Dahil dati, tayo ay walang kamatayan. Dati, tayo ay katulad ng Diyos. Walang kapangyarihan dati sa ating ang kamatayan. Ngunit nung magkasala si Adan at si Eva, doon nagsimula na sinumpa ng Diyos ang tao para siya ay mamatay. Bagamat nagkasala ang tao, nagplano pa rin ang Diyos na ikaw at ako ay manumbalik sa Kanya. Kaya meron tayong Biblia. Dahil sa Biblia ngayon ay natututo tayo na ang pangako ng Diyos ay ang Kanyang plano na ibalik ang sangkatauhan at ang sangnilikha sa kanilang dating maluwalhating kalagayan bilang bahagi sa plano pagtubos. Tinawag ng Diyos si Abraham mula sa Babylonia patungo sa Kanaan. Mga 2000 BC. Ipinangako ng Diyos kay Abraham sa kanyang anak na si Isaac at sa kanyang apong si Jacob. Tinawag din Israel na kanyang pagpalain ang lahat ng tao sa mundo sa pamamagitan ng isang manggagaling sa kanilang angkan. Naglakbay ang bansang Israel mula sa Kanaan at tumira sa Ehipto at dumami hanggang sila'y naging isang bansa doon. Humigit kumulang 1,500 BC, pinalayas ng Diyos ang bansang Israel palabas ng Ehipto sa ilalim ng pangunguna ni Moises. At binigay sa kanila ang lupang pangako, ang Kanaan, upang mapasa kanilang kamay sa pamamagitan ni Moises. Ibinigay ng Diyos sa mga Israelita ang kanyang mga kautusan at nakipagtipan sa kanila. Kung sila'y mananatiling tapat sa Diyos,
at hindi sasamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga katabing bansa. Sila'y pagpapalain. Ngunit kung tatalikuran nila ang Diyos at sasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, wawasakin ng Diyos ang kanilang bansa. Pagkatapos ng may 40 taon sa pamumuno ni Haring David at ng kanyang anak na si Solomon, ang Israel ay nagkaisa bilang isang dakila at makapangyarihang bansa. Ipinangako ng Diyos kina David at Solomon na manggagaling sa kanila ang angkan isang hari na maghahari magpakailanman. Pagkatapos ng paghahari ni Solomon, ang bansang Israel ay nahati ng 10 tribo. Sa hilaga ay tinawag na Israel. Sila ay tumagal sa loob ng 200 years hanggang parusahan sila ng Diyos dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Sinakop ng Assyria ang Israel noong 121 BC. Ang 2 tribo naman sa kanluran ay tinawag na Juda. At nagtagal sila ng mahabang panahon. Ngunit sa huli, naglingkod din sila sa mga Diyos-Diyosan at tumalikod sa Diyos. Biniyag ng Babylonia ang Juda noon mga 600 BC. Mga 70 taon na makalipas, kinahabagan ng Diyos ang Israel at pinabalik ang mga nabihag sa ibang bansa sa kanilang sariling lupain. Ang Jerusalem bilang kabisira ay itinayo muli noong may 444 BC at muli nagkaroon ng sariling pagkakilanlan ang bansang Israel at dito nagtapos ang lumang tipan. So, nagtapos ang lumang tipan sa aklat ng Malakyas. At pagkatapos ng Malakyas, nagkaroon ng 400 silent na hindi 400 years na silent na hindi nangusap ang Diyos sa mga propeta. 400 years pagkatapos ng lumang tipan. Ng lumang tipan. Natapos ang lumang tipan sa aklat ni Malakyas, ni propeta Malakyas. At 400 years bago 400 years na nagkaroon ng silent na wala silang mensahe mula sa Diyos. Hindi sila nakarinig ng salita ng Diyos 400 years. At pagkatapos ng 400 years, doon nagsimula ang bagong tipan. Ang bagong tipan ay nagbukas sa pagsilang ni Jesucristo. Doon nagsimula ang bagong tipan. Muling nangusap ang Diyos kanino? Kanino nangusap ang Diyos? Una, kay Elizabeth. Pangalawa, kay Maria. Kay Maria. Nangusap ang Diyos na siya ay pinagpalang babae sa lahat ng babae sapagkat siya ay magsisilang ng isang sanggol at ang kanyang isisilang ay banal at ito'y galing sa Diyos. So, nagbukas ang bagong tipan sa pagsilang ni Jesucristo sa Bethlehem. Si Jesus ang ipinangako ng Diyos na magmumula sa lahi ni Abraham at David. Siya ay magsasakatuparan ng mga plano ng Diyos upang tubusin ang sangkatauhan at muling ibalik ang sanlilikha sa orihinal nitong kalagayan. Anong orihinal nating kalagayan? Mayroon tayong buhay na walang hanggan. Yun ang ating original na kalagayan.
Meron tayong buhay na walang hanggan. Nawala lang ito nung magkasala si Adan at si Eva. At pagpasok ng bagong tipan, doon nagkaroon ng pagkakataon na ang tao ay maibalik sa dating niyang orihinal na magkaroon muli ng buhay na walang hanggan. John 3:16, gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, maging katulad tayo ng Diyos noon, ngayon, magpakailanman. Ang Diyos ay walang kamatayan at walang kapangyarihan sa kanyaang kamatayan. Yan ang original nating buhay. Kaya mayroong bagong tipan para mayroong tumubos sa ating mga kasalanan. Kasi nasangla tayo kay Satanas. At lahat ng namamatay ay hindi papuntang langit, kundi papunta sa impyerno na nilikha ng Diyos para kay Satanas. At lahat ng hindi natutubos ng Diyos na abutan ng kamatayan, sila ay patungo sa impyerno. Kaya mayroong Biblia. Kaya nasabi ni Abraham, nasa kanila na ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Paniwalaan nila ang mga iyon. Sapagkat yun lang ang tanging paraan upang sila ay makarating sa buhay na walang hanggan. Upang makilala nila ang daan. Alam niyo ba ang daan papuntang langit? Alam niyo po ba? Sino nakakalam ng daan papuntang langit? Saan matatagpuan sa aklat ng Biblia ang daan papuntang langit? Saan? John 14:6. Ang sabi ni Jesus Christ, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Go. John 14:6. At saan rin matatagpuan ang tagapagligtas? Saan sa Biblia matatagpuan ang tagapagligtas? Alam niyo po ba? Gawa 4:12. Kasi kung hindi niyo alam to, paano kayo makakarating sa langit? At paano niyo mapatutunayan na kayo ay ligtas? Amen. Kasi sabi ni Abraham, nasa kanila na ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila yon at paniwalaan nila yon. Kasi kung hindi ito paniniwalaan, ibig sabihin wala kayong pananampalataya sa Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang siya nagbibigay sa atin ng pananampalataya patungkol sa Diyos. Amen. Ayan ang layunin ng Biblia. Yan ang layunin. Kaya, sa buong katapatan, tinapos ni Jesus ang kanyang gawain, namatay siya para sa kasalanan at nabuhay mula sa mga patay, at ang kamatayan ni Kristo ang basihan ng bagong kasunduan ng Diyos sa tao. Ang lahat ng sumampalataya kay Jesus ay maliligtas sa kasalanan at mabubuhay magpakailanman. Kapiling ng Diyos. Pagkatapos na mabuhay na magmuli, sinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad sa mundo upang ipangalat sa lahat ng dako ang tungkol sa kanyang buhay at ang kanyang kapangyarihan upang magligtas. Ang mga alagad ni Jesus ay nangalat sa lahat ng dako habang ipinangangaral ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Naglakbay sila mula sa Asia Minor,
Gresya at sa buong imperyo ng Roma, ang bagong tipan ay nagtatapos sa hula tungkol sa muling pagbabalik ni Hesus Kristo. Ang bagong tipan ay nagtatapos sa hula sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus Kristo. Bilang isang hukom sa mga hindi sumasampalataya at upang palayain ang buong sanglilikha mula sa sumpa ng Diyos. Yun ang layunin ng Biblia. Na tayo ay magkaroon ng tapat na paniniwala sa Diyos. Kasi kung hindi natin paniniwalaan ang Biblia, hindi po natin makikilala ang tunay na Diyos. Dahil ang layunin ng Biblia ay makilala mo ang tunay na Diyos. Makilala mo siya kung ano ang layunin ng buhay, ang layunin ng Diyos sa buhay po natin. Kasi ang layunin ng Diyos sa buhay natin, gusto niya tayong alisin sa mundong ito. Dahil muling gugulawin ng Diyos ang mundong ito, hindi na sa pamamagitan ng baha, kundi gugunawin niya ng Diyos ang mundong ito sa pamamagitan na ng apoy. Ayon sa 2 Peter chapter 3, verse 8, ganito ang sinasabi ng Biblia. Kaya tayo alisin ng Diyos sa mundong ito dahil ang mundong ito ay gugunawin muli ito ng Diyos, hindi na sa pamamagitan ng baha, kundi sa pamamagitan na ng apoy. Kaya, dito ay makikita natin sa aklat ng 2 Peter chapter 3 verse 8 hanggang 11, makikita natin doon kung paano gugunawin ng Diyos ang mundong ito. Pwede niyo pong basahin kung gusto niyo pong basahin. 2 Peter chapter 3 verse 8 hanggang 11. Kita niyo na? Di ba, basa. Kung nakita niyo na, para makita po natin kung bakit kailangan nating maglingkod sa Diyos, kung bakit kailangan nating maniwala sa banal na kasulatan. 2 Peter chapter 3 verse 8. Ano sinasabi? Sabi po dito sa verse 8, 2 Peter, ang sabi niya, mga minamahal, sabi niya rito ganito, aking pong babasahin, mga minamahal, huwag ninyong kalimutan sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangako iyon, alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan. Upang sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng huling malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan, at mga bituin. Ang mundo at lahat ng mga bagay naririto ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos.
habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madaling dumating ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na roon ay matutunaw sa matinding init. So ganito ang mangyayari sa ating mundo. Magugunaw ang mundong muli ito. Kung noon ang panahon ay ginunaw ito ng mundo, ginunaw ng Diyos ang mundong ito sa pamamagitan ng baha, at sinong ginamit ng Diyos para sila'y babalaan? Si Noah. Si Noah ang ginamit ng Diyos upang sila'y babalaan, na sila'y magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan, sapagkat ang mundong ito ay gugunawin ng Diyos sa pamamagitan ng baha. Sa bagong tipan, sinong ginamit ng Diyos? Sino? Si Jesus. Si Jesus ang ginamit ng Diyos para tayong maligtas muli sa paggunaw ng mundong ito. Amen! Sa paggunaw ng mundong ito. Kaya mayroong tinatawag na pagdagit. Aalisin tayo ng painubuhay man tayo o patay sa kanyang pagpaparito. Dahil hindi mangyayari ang paggunaw ng mundo hanggat nandito po tayo sa mundong ito. Parang katulad ng Sodoma at Gomora. Hanggat nandoon sila Lot sa Sodoma at Gomora, hindi ginugunaw ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Kailangan maalis muna si Lot at ang kanyang pamilya. Nung umalis sila doon sa Sodoma at Gomora, saka pinapatak ng Diyos ang apoy na nanggaling sa langit. Kaya doon ay makikita natin na sa ating paglilingkod sa Diyos, mayroon tayong batayan. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kasi kung hindi ito maging batayan natin, walang katuturan ang ating pananampalataya sa Diyos. Dahil marami mga bulang propeta sa mundong ito na pumasok upang iligaw ang marami. Kaya mayroong Biblia para maitama ang ating paniniwala sa Diyos. Maitama. Kaya, so doon ay makikita natin kung gaano kahalaga ang Biblia. Napakahalaga po ito. Dahil marami mga tao hindi naniniwala rito. Dahil ang sabi nila, ang Biblia ay gawa lamang ng tao. Gawa lamang ito ng tao. At hindi na ito pinaniniwalaan. At marami ding bansa ang ayaw tumanggap sa Biblia. Dahil sa ibang bansa, kapag meron kang dalang Biblia, sigurado kulong ka. Doon sa mga tao hindi naniniwala sa Biblia. Pero kahit pigilan nila ang Biblia, hindi po nila ito kayang hadlangan. Bakit? Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng tao. Ang sabi ng Apostol Pablo, hindi ko ikinahiya na ipangaral ang mabuting balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng tao. Hanggat mayroong salita ng Diyos, mayroong taong maliligtas. Pero kapag nawala na ang salita ng Diyos, tapos na ang kaligtasan. Anong dahilan kung bakit mayroong Biblia? Ganito ang sinasabi. Sa aklat ng Roma,
makikita natin dito sa Romans chapter 11 verse 25, ito ang dahilan kung bakit mayroong pang Biblia. Mayroon pang nangangaral ng mabuting balita. Ito ang dahilan. Sa aklat ng Romans chapter 11 verse 25, ito ang dahilan kung bakit mayroong pang nangangaral ng mabuting balita. Verse 25, ito ang sinasabi ng Biblia. Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa iyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay pangsamantala. Tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Ito ang dahilan. Dahil kailangan mabuo muna ang bilang ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Kaya sabi ni Jesus Christ, humayo kayo sa buong sanglibutan. Ipangaral nyo ang mabuting balita upang ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Buong sanglibutan, ipangaral. Ang layunin para iligtas ang kabuuan ng mga hintil. Sa panahon ni Noah, bago panahon ng mundo, ano ang binuo ni Noah? Mga hayop. Hanggat hindi nabubuo ang bilang ng mga hayop na pumapasok sa arko ni Noah, hindi pinapapatak ng Diyos ang ulan. Kailangan mabuo muna ito. Kaya hanggat hindi nabubuo ang bilang ng mga hayop, ganun din naman. Tayong mga hintil ay mga hayop sa paningin ng Hudyo. Sapagkat naparito si Kristo para sa mga Hudyo. Ang problema, hindi tinanggap si Kristo ng mga Hudyo. Kaya nabaling ang kaligtasan sa ating mga hintil. Sino ang ginamit ng Diyos para maligtas sa mga hintil? Si Apostol Pablo. Siya ang ginamit ng Diyos para tayong mga hintil ay magkaroon ng pagkakataon na maligtas. Kaya hanggat hindi nabubuo ang bilang ng mga hintil, mananatili ang salita ng Diyos. Pagkatapos na mabuo ang bilang ng mga hintil, saka matutupad ang hula ni Propeta Amos. Ganito ang sinasabi ni Propeta Amos. Sa Amos chapter 12 ay chapter 8 verse 11, Amos, ito yung hula ni Propeta Amos. Chapter 8 verse 11 to 12. Ito yung hula ni Propeta Amos na mangyayari sa panahon natin ngayon. Kapag nabuo na ang bilang ng mga hintil. Ang sabi ng Biblia ay ganito, sinabi ng Panginoong Yahweh, darating din ang araw na pairalin ko sa lupain ng tagutom. Magugutom sila, ngunit hindi sa pagkain. Mauuhaw sila, ngunit hindi sa tubig, kundi sa pakikinig ng aking mga salita. Mula sa hilaga papuntang timog, mula sa silangan hanggang sa kanluran, hanapin nila ang salita ni Yahweh, subalit iyon ay hindi nila masusumpungan. Ngayon ba, nasusumpungan ba natin ang salita ng Diyos? Amen. Amen. Darating ang araw, hindi mo na ito masusumpungan. Kapag nabuo na ang bilang ng mga hintil. Nung nabuo ang bilang ng mga hayop, napakinggan pa ba nila ang tinig ni Noah? Napakinggan pa ba nila? Hindi na. Dahil po na bilang ng mga hayop, kaya hindi na kailangan mangaral ni Noah. Hindi nila kailangan magpahayag. Ganun din naman, kapag nabuo na ang bilang ng mga hintil, wala na tayong authority mangaral. Hello?
At ang Biblia na hawak nyo, mawawala yan. Mabubura yan. Nang lahat na nakasulat dyan, mabubura yan. Kaya ang gagawin ng tao, pupunta sila sa Halaga, Kanluran, Timog, Silangan, hanapin nila ang salita nino, ni Yahweh. Pupunta sila sa Google, hanapin nila ang Biblia. Pero, dahil magugutom sila hindi sa pagkain, mauuwaw sila hindi sa tubig, kundi ang kahuwa nila, kagutoman nila, nung narinig nila ngayon. Amen! Dahil iba ang salita ng Diyos kaysa salita ng mundo ito. So ganun, kadakila ang Biblia. Kaya sabi ng Pahit chapter 1, verse 3, mapalad ang mga taong bumabasa sa aklat na ito. Ang mga nakikinig at naniniwala rito. Sapagat ang lahat ng ito ay malapit ng matapad, matupad, maganap. So purihin ang Panginoon sa kanya pong mga salita na ating po napakinggan patungkol ano nga ba ang Biblia. Lahat po tayo tumayo, pasalamatan po natin ang Panginoon. O po natin, ikaw ang aking kalakasan. Yes, glory Lord. Yes, Lord Jesus.
Panginoon sa Hospital Diyos. Salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan. Pagpalain niyo po ang mga tao nakikinig sa YouTube channel, Luzon, Visayas, at Mindanao, mag-music, Panginoon. Ikaw agad ang patuloy po na magtala po sa kanila. Dumaloy ang kapayapaan ng pagpapalang nagbumula sa iyo, Diyos. Samahan niyo po kami sa labi naming gawain sa pangalan ni Jesus. Amen. Napagpala mo tayo na po? Amen. Napagpala ba tayo? Amen. Amen. Kaya sa mga oras nito, na idadako sa pagbibigay mula sa ating puso na hindi napipilitan. Diba? Ito ay gagamitin sa ating gawain ng Panginoon. Diba? Hindi napipilitan, sabi. Ayon sa iyong kalooban lamang. Diba? Kasi ang Diyos ay mapagbigay. Kaya magbigay din tayo para sa Kanya. Tawagin po natin si ating brother para ipag-pray ang ating mga kaloob. Paliwanag muna, paliwanag. You know,